Kamusta na tayong lahat? Nagpapasalamat ako kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Sa lahat-lahat. Pag kinakausap niya tayo, no? Nakikipag-usap ba kayo kay Almighty Father tsaka kay Jesus? Pwede natin silang kausapin. Kaya kanina nung nagda-drive ako, nakausap ko ni Almighty Father na tayo bilang mga tao, para hindi tayo mabangga, diretso lang ang tingin natin kung saan tayo pupunta. Dapat alam natin yung daan kay Jesus Christ. Kaya yung pagdadrive natin o pagmamaneho natin, tingin lang tayo sa patutunguhan natin. May mga sasakyan naman, no, na pag gewang-gewang yan naman yung mga tao na indecisive kay Almighty Father. At meron namang mga tao na mabagal magmaneho, pero steady. Okay din yan kay Almighty Father. No? At meron mga tao na mabilis mag-drive. Okay din yun kay Almighty Father. Basta alam natin kung saan tayo pupunta. May mga sasakyan naman na humihinto. So, yun naman, yung mga Christians na ayaw nang tumuloy sa paniniwala kay Almighty Father at kay Jesus Christ. No? Kaya sa araw-araw na pamumuhay natin, kakausapin tayo ni Almighty Father at ni Jesus Christ. Makikita natin yung mga signs. Kahit sa paglabas lang ng kalye, makikita natin yung kabutihan ni Almighty Father at ni Jesus Christ. Bakit natin nakikita? Kasi nasa puso natin si Jesus Christ at si Almighty Father. Kung siya ang nasa puso natin, siya ang lagi nating maiisip. Kaya papasalamat ako sa kanyang pagmamahal at pag-iingat sa atin lahat. So, bago natin basahin, yung balikan yung part 2 na Luke chapter 22, basahin muna natin ito sa Isaiah chapter 53 verse 7. Dati nabasa na natin, no, itong Isaiah 53, pero yung umpisa lang, yung appearance ni Jesus Christ, hindi siya attractive. Hindi tayo ma-attract sa kanya. At kinaiinisan siya ng mga tao. He was rejected, he was despised. Dito sa verse 4, surely he took up our pain and bore our suffering. Lahat ng pain natin, kinuha ni Jesus Christ, pati yung paghihirap natin. Yet we considered him punished by God, stricken by him, and afflicted. Kinonsider natin na siya ay pinarusahan ng Diyos. But he was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. Alam niyo yung pierced, no? Diba? Sinaksak si Jesus Christ. At nadurog ang kanyang pagkatao dahil sa kasalanan natin. Para masave tayo. The punishment that brought us peace was on him. Kaya ngayon may kapayapaan tayo. Alam na natin kung saan tayo pupunta. Alam natin na may hope tayo dahil kay Jesus Christ. And by his wounds, we are healed. Baka sabihin niyo wala kayong wound, wala kayong sugat. Meron tayong sugat. Meron tayong sakit. Lahat tayo. Ang sakit natin, kasalanan. At dahil doon, si Jesus Christ ang nag-heal sa atin, sa mga kasalanan natin, sa mga sugat natin. We all like sheep have gone astray. Nagkalat tayo na parang mga tupa na walang direksyon. Each of us has turned to our own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. So dati, no, nagkakalat na tayo na hindi natin alam kung saan tayo papupunta. Magulo ang direksyon ng buhay natin.
Pero, nung binigay ni Jesus ang kanyang sarili, a sacrifice, alam na natin kung saan tayo pupunta. Meron tayong pag-asa. He was oppressed and afflicted, yet he did not open his mouth. He was led like a lamb to the slaughter, and as a sheep before its shearers is silent, so he did not open his mouth. Tahimik lang si Jesus. Habang nilalatigo siya, pinaparusahan siya, sinasampal siya, dinuduraan siya, sinusuntok siya, binabatukan siya. Dapat tayo yon. Pero si Jesus Christ, lahat ang sumalo. Kaya magpasalamat tayo kay Jesus Christ. Sa kanyang paghihirap. Para hindi na tayo mahirapan. Akala ni Satanas, no, nung binetray ni Judas si Jesus, akala ni Satanas panalo na siya. Hindi kasi niya alam yung plano ni Almighty Father. Huli na niya nang malaman na ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay, naging sacrifice siya, naging para sa atin, para lahat tayo, buong tao sa buong mundo, kahit anong year, masave, maligtas. Kahit anong year pinanganak, kahit anong 1500s, 1600s, 1700s, lahat ng yon, dala-dala ni Jesus Christ, lahat ng tao. Kaya sapat siya para sa ating lahat. Gaya nung pinakain niya yung 5,000 men. Di ba nagpakain siya ng mga tao, 5,000 men. Hindi pa kasama doon yung bilang ng mga babae at bata. At nung nagpakain siya ng 4,000 men, hindi pa rin kasama doon ang mga babae at bata. Example lang yon. So dati hindi natin naintindihan. Akala natin naawa lang si Jesus kung ba't niya pinakain. Kundi, hindi lang siya naawa, kundi yung sarili niya, kaya tayong lahat. Kahit madami tayo, kaya ni Jesus lahat. I-save tayo. Pasalamat din tayo kay Almighty Father. Sapat siya para sa ating lahat. So yung i-recap natin itong Luke chapter 22, nung nakipag-usap si Judas sa mga chief priests, sa Sadducees, sa Sanhedrin, no? Nagkaroon sila ng meeting kung paano huhulihin si Jesus. So nagkaroon sila ng agreement kasama si Judas, at masaya ang chief priests, mga Pharisees, lahat sila masaya, yung mga nasa taas ng lipunan nung panahon na yon. At hindi pa, wala pa sa korte si Jesus, no? Hindi pa siya tinatried sa korte. Meron na agad na husga sa kanya. Meron na agad na parusa. At yun ay ang pagpapapako sa kanya sa cross. Death penalty agad. Kaya tayo, wala tayong dahilan para sa, hindi, wala kaming hustisya, gumaganon tayo, di ba? Si Jesus Christ, walang hustisya. Hindi siya binigyan ng patas na hustisya. Kaya, kung hindi man kayo nakakuha ng hustisya sa mundo na to, huwag tayo mag-alala dahil ang kasama natin si Almighty Father at si Jesus Christ. Sila ang magbibigay ng justice sa atin. At gusto talaga nilang paalisin si Jesus Christ, kaya papatayin nila. At 30 pieces of silver ang kabayaran kay Judas.
na hindi naman magbabago ang buhay ni Judas kung bigyan siya ng 30 pieces of silver, pero pumayag siya. Ganun kababa ang presyo sa ulo ni Jesus Christ. At dahil mukhang pera si Judas, tinanggap niya yon. Sa panahon ngayon, hindi lang pera yung kapalit, ng pang-bebetray natin sa tao. Ichichismis natin, binebetray na natin yung tao. Sisiraan natin. Tinatraidor na natin ng mga tao pag ganon. Para tayong si Judas. Tapos pinapakita rin dito yung huling supper ni Jesus Christ kasama yung kanyang mga disciples nung Passover, Festival of the Passover or Festival of the Unleavened Bread. So dito, hinati ni Jesus yung tinapay at binigyan niya sa kanyang mga disciples. Yung bread, sisimbolize doon yung katawan ni Jesus. Yung pagkatao niya, yung pagka-Diyos niya, ipasok natin sa isip at puso natin. Maging nutrients, spiritual nutrients para sa atin. At yung kanyang dugo, yung wine, sinisimbolize noon, yung dugo, para tayo mapatawad sa ating mga kasalanan. Tatanggapin natin yon. At pag darating ang panahon, magkakaroon ng celebration in heaven. Dahil napagwagian natin ang mundo na to. Makakasama tayo ni Jesus Christ at ni Almighty Father and all the heavenly beings in heaven at magkakaroon ng celebration. At binabanggit din dito kung sino yung pinaka-greatest. Kung sino pinaka-greatest sa atin, yung dapat ang maglingkod. Si Jesus, siya ang teacher natin, ang savior natin, ang redeemer natin, pero naglingkuran niya tayo. Kaya tayo na mga servant, maglilingkuran din natin ang bawat isa. Hindi tayo magyayabang, hindi tayo magmamataas. Magiging humble tayo. Hindi tayo feeling entitled. Si Jesus hindi siya feeling entitled. Kaya tayo hindi rin. Kahit anong estado ng tao sa lipunan, irerespeto natin. Hindi lang yung taong akala may pera to, respeto natin to. Hindi. Lahat ng tao, gaya ng ginawa ni Jesus, lahat ng tao, ang karamihan nga ng mga nakakasalamuha, di ba, ni Jesus, mga may sakit, may ketong, pilay, bulag, mga maduduming tao, mga makakasalanang tao, nakakasalamuha ni Jesus Christ. At kung ano ang trato natin sa tao, yun din ang trato natin kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Pag ang trato natin, binastos natin ang tao, binastos na rin natin si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. Pag minahal natin ang tao, minamahal na rin natin si Jesus Christ tsaka si Almighty Father. Pag binibigyan natin importansya, yung neighbor natin, sino ba yung neighbor natin? Yung mga tao, hindi lang yung kapitbahay mo, no? Ha? Hindi ko kilala yung mga kapitbahay ko rito. So, kahit sinong tao. Kaya si Jesus, pinaglingkuran niya tayo. So, paglilingkuran din natin ang kapwa-tao natin. Hinugasan niya ang paa ng kanyang mga disciples. So, tayo, pagpapakumbaba yun.
So, kung may mga leader kayo na Christian na leaders ninyo na hindi nyo kinakakitaan ng pagpapakumbaba, puro mga ang tingin lang nila ay puro material things, material gains in this world, mag-isip tayo kung kay Jesus ba yon o hindi. Kasi si Jesus Christ hindi siya ganon. Hindi siya pang material things. Spiritual things ang gusto ni Jesus Christ. Doon tayo titingin sa spiritual things. Pag may nakita kayong leader ninyo na puro material things, ang ganda ng ni leader, ni Christian leader, ang ganda ng sapatos, ang ganda ng damit, pero yung mga member, pangkaraniwan lang, inipon na niya yung kanyang nakuhang pera, pinambili niya, sinuwapang niya, hindi niya pinantulong sa kapwa-tao. No? Si Jesus Christ, meron silang treasurer, si Judas, na nagnanakaw pa. Hinahayaan lang ni Jesus. At yung mga nalilikom nila, may nag-offer sa kanila, hindi tithes yon, nag-offer lang sa kanila ng tulong. Ipinabimigay pa nila sa mga mahihirap. Ganon si Jesus. Hindi siya nag-ipon ng kayamanan dito sa lupa. Hindi siya bumili ng bahay. Hindi siya bumili ng kabayo niya. Nanghihiram lang siya. Ganon si Jesus Christ. Kaya mag-isip tayo, ha? At mananalangin tayo. Lord, tama ba tong pinupuntahan ko? Hindi ba to kulto, Lord? Itong pinupuntahan ko, na puro na lang hingi ng hingi. Hindi ganoon si Jesus Christ. Ang gusto ni Jesus Christ, yung buong pagkatao natin. Hindi material things, hindi pera. So dito, no, at nabasa natin dito, no, na maging servant tayo sa kapwa-tao natin. So verse 28, you are those who have stood by me in my trials. So nung time na to, dumadaan din si Jesus ng kanyang mga trials. 3 years siyang naglilingkod para sa mga tao. And I confer on you a kingdom, just as my Father conferred one on me. Sabi ni Jesus, anong ibig sabihin nito? Inihahati ko sa inyo ang kingdom. Just my Father, binigyan niya ako ng kingdom. Binigyan niya ako ng power to rule. Kaya bibigyan ko kayo ng power or authority to rule with me. Yun ang sabi ni Jesus. Dito nakalagay sa Isaiah 53, therefore, I will give him a portion among the great, and he will divide the spoils with the strong, because he poured out his life unto death, and was numbered with the transgressors, and for he bore the sin of many, and made intercession for the transgressors. Kaya nga sinabi dito, no? Therefore, I will give him a portion among the great, and he will divide the spoils with the strong. Kaya ang pagkakabanggit dito ni Jesus Christ, no, i-share niya sa kanyang mga tagasunod, sa kanyang mga followers. Di mo napakabait ni Jesus? I-share pa niya yung power and authority to rule in heaven. Kagaya nga nakalagay dito, and he will divide the spoils with the strong. Ang sabi dito sa verse 30 ng Luke chapter 22, so that you may eat and drink at my table in my kingdom and sit on thrones judging the 12 tribes of Israel. I-share niya sa kanyang mga followers ang makukuha niya. Ganun kabait si Jesus Christ. Kaya tayo, meron din yung inheritance natin. Binibigyan tayo ng chance ni Almighty Father to rule with Jesus Christ in heaven. Basta maging faithful lang tayo sa pagsunod
Kay Almighty Father, tsaka kay Jesus Christ. This is verse 31. Simon, Simon, Satan has asked to sift all of you as wheat. So, tayong mga Christian din, may mga times na meron tayong temptation, trials, and tribulations. Actually, araw-araw meron. So, kilala ni Satan yung mga followers ni Jesus. Kung follower tayo ni Jesus, mas maraming tayo mga trials and tribulations na pinagdadaanan. Yung mga tao na hindi naman naniniwala kay Jesus Christ at kay Almighty Father, hindi nila kailangan yun kasi alam na ni Satanas na kanya na yon, kaya hindi na niya kailangang hikayatin pa yon, no? But I have prayed for you, Simon, that your faith may not fail, and when you have turned back, pagbalik mo, strengthen your brothers. Kaya tayo, yung mga trials and temptations and tribulations natin, pag napagtagumpayan natin, palalakasin natin ang mga kapwa-tao natin. So, pag naka-experience tayo ng trials, i-share natin sa tao at sasabihin natin sa tao kung paano natin napagwagian yun. At yun ay napagwagian natin dahil kay Jesus Christ at kay Almighty Father sa kanilang tulong. Verse 33, but he replied, Lord, I am ready to go with you to prison and to death. Sabi ni Simon. Jesus answered, I tell you, Peter, before the rooster crows today, you will deny 3 times that you know me. Sinasabi ko sa iyo, Peter, di-deny mo ako 3 times bago pa man tumilaok ang manok. Then Jesus asked them, when I sent you without purse, bags, or sandals, did you lack anything? Nung dati, nung pinaalis ko kayo, no, nung inutusan ko kayo na mag-share sa mga tao, ipakatang salita ng Diyos. So nung una, 12 disciples lang yun, no? Tapos, after ng 12 disciples, mga 70 disciples naman ang kanyang sinend out na wag magdadala ng purse, no, or bag. Kaya sabi ni Jesus, nagkinulang ba kayo? Sabi ni Jesus. Kasi yung time na yon, kung saan man sila tutuloy na bahay, yun ang magpapakain sila. For a worker is worthy of his wage. Okay? Walang sinasabing tithes doon, kundi wage, may sweldo. Ang sagot ng mga disciples, nothing. They answered, hindi kami kinulang. Kasi may pagkain sila, meron silang natulugan. No? May napagpahingahan sila. He said to them, but now, if you have a purse, take it, and also a bag. And if you don't have a sword, sell your cloak and buy one. It is written, and he was numbered with the transgressors. Isaiah 53, verse 12, na nabasa natin kanina. No? Ibinilang si Jesus Christ sa mga taong makasalanan. Kaya, papatawan siya ng death penalty. Kaya sabi dito ni Jesus, ngayon, magdala kayo ng purse. Dati hindi ko kayo sinasabihan na magdala ng purse. Ngayon, magdala na kayo ng purse. And also, a bag. Magdala rin kayo ng bag or sandals. And if you don't have a sword, sell your cloak and buy one. So, alam na natin ngayon ang ibig sabihin nito, no? Yung purse, hindi naman to yung literal na purse, no? Magdala kayo ng purse, magdala kayo ng bag, magdala kayo ng sword. Hindi to literal. Kundi, anong ibig sabihin nito? Yung purse, doon ilalagay yung mga treasures na itinuro sa atin ni Jesus Christ. Dahil dapat lagi nating daladala yon dahil nga si Jesus ay babalik na kay Almighty Father. Kaya yung mga itinuro sa atin ni Jesus Christ dito sa Bible, lagi nating daladala. Yun ang totoong kayamanan. Hindi pera. Hindi pera na material things, kundi yung totoong treasure in heaven. Fruits, no? Love, joy, peace, forbearance, kindness, faithfulness, gentleness, and self-control.
So, dapat lagi natin dadala yon. And also a bag, no? Kasi dapat kailangan madami. Kailangan natin ng madaming pagmamahal sa kapwa-tao. Kaya, bag na, no? And if you don't have a sword, sell your cloak and buy one. Kung wala kayong espada, ibenta mo ang iyong outer garment at bumili ka. Anong ibig sabihin nito? Yung sword ay word of God. Dala mo dapat ang sword. So, makikita to sa Hebrews chapter 4, verse 12. For the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Kaya dapat dala-dala natin, no? Ang salita ng Diyos. Saan natin ilalagay? Sa puso natin. So, yun ang protection natin. Imbis na yung cloak ang protection natin, ang protection natin ay ang salita ng Diyos. At kung wala tayong salita ng Diyos, kailangan matuto tayo, mag-aral tayo. Buy one. Ibig sabihin, aralin mo, mag-invest ka ng oras mo, panahon, para matutunan ang salita ng Diyos. It is written, and he was numbered with the transgressors. So, ibinilang si Jesus sa mga makasalanan na tao. And I tell you that this must be fulfilled in me. Yes, what is written about me is reaching its fulfillment. Kung ano man ang nasusulat sa akin sa prophecy, sa Old Testament, mga prophets, sinulat ng mga prophets na bigay ni Almighty Father sa mga prophets, mangyayari na yon. Para dumarating na ang pangyayari na yon. Sabi ni Jesus Christ. Kasi babalik na siya kay Almighty Father, kaya kailangan natin yung mga tinuro niya, i-gather natin, ipunin natin yon, pati yung salita niya, yung mga salita ng Diyos. Yun ang ating protection. Protection kanino? Protection sa ating mga trials, tribulations, and temptations. Pati na yung treasure, protection din natin yan kung para matutunan natin na itrato ang kapwa-tao natin. The disciple said, "See, Lord, here are 2 swords. That's enough," he replied. Tama na yan. Ibig sabihin, hindi literal na sword ang gusto ni Jesus na dalhin. Pero ang pagkakaintindi ng mga disciples, literal na sword. Kaya ang sabi ni Jesus, that's enough, tama na. Ayaw na ni Jesus expound or explain pa dahil alam niya na yung kanyang mga apostles, maiintindihan din yon. Or yung mga disciples, maiintindihan din yung kanyang sinasabi. Na hindi literal na sword, na hindi literal na purse yun. Jesus went out as usual to the Mount of Olives and his disciples followed him. So, lagi-lagi si Jesus Christ nagpe-pray sa Mount of Olives. Paggabi, no? Sa umaga, nagtuturo siya sa temple. Sa gabi, nagpe-pray siya kay Almighty Father. On reaching the place, he said to them, "Pray that you will not fall into temptation." Magdasal kayo para hindi kayo mahulog sa temptation. So, ang dinala niya, si Peter, James, and John. Iniwan lang niya yung kanyang mga disciples, no? Pinaupo lang niya sa isang tabi, malapit sa Mount of Olives. Pero lumayo siya kasama yung kanyang 3 disciples pa. Tapos, he withdrew about a stone's throw beyond them, knelt down and prayed. So, iniwan niya ngayon, nung iniwan niya yung iba pang mga disciples, iniwan naman niya yung dinala niya yung 3 disciples, na si Peter, Paul, and John.
Peter, James, and John, sorry. Tapos, lumayo siya ng konti, stone's throw away. At, doon na humagulgol ng iyak si Jesus Christ. Itong nagpapaalam si Jesus Christ sa kanyang mga apostles. Sa tingin ninyo, malungkot na si Jesus Christ nito, pati na ang kanyang mga apostles, nag-iiyakan na sila. At habang isinusulat ito, ng Matthew, Mark, Luke, John, ng mga followers ni Christ, ng mga gospel writers, umiiyak din sila. Abot kamay na nila si Jesus, bakit hindi pa nila tinagalan yung pagmamahal sa Kanya, yung pagyayakap sa Kanya. Kasi hindi nila naiintindihan noon. Nung naintindihan na lang nila lahat, nung nag-resurrect na si Jesus Christ. Kung tayo rin, kung tayo nabuhay ng time ni Jesus, hindi natin maiintindihan. Pero nagpapasalamat tayo kay Almighty Father sa ngayon, naintindihan na natin. So si Jesus Christ, iyak siya ng iyak dito, humahagulgol siya ng iyak. Di pa nga dito sa Matthew, ang banggit, nagpatira pa yung mukha ni Jesus nasa ground, sa kakaiyak. Hindi lang sinasabi dito na umiyak si Jesus, pero yung pagsusumamo niya kay Almighty Father. Kung tayo, nagpe-pray tayo kay Almighty Father, di ba naiiyak tayo? Si Jesus Christ pa kaya? No? Father, if you're willing, take this cup from me, yet not my will, but yours be done. Habang nagpe-pray siya, Tatay, kung gusto mo, Tatay, tanggalin mo na lang tong cup na para sa akin, itong parusa, itong masakit na mangyayari sa akin. Kung pwede lang, tanggalin mo lang. Pero hindi ko pero ang kagustuhan mo ang masunod, hindi ako. Sabi ni Jesus Christ, napaka mababang loob ni Jesus Christ. Kung tayo to, no? Sa sobrang sama ng ugali natin, baka naglayas na tayo, hindi na tayo nahalagilap. Itong si Jesus, hinarap niya. Kung ano man na ang mangyayari sa kanya, hinarap niya. Napakatapang ni Jesus Christ. Kaya ngayon, si Jesus Christ ang nagbibigay ng strength sa atin. Kasi napagdaanan niya. Napakahirap na bagay. Huwag nating sabihin na hindi mahirap to. Dahil sasabihin ng bang tao, Diyos kasi siya, kaya kaya niya yon. Nung panahon na to, si Jesus Christ, Son of Man, ang tawag niya sa sarili niya. May flesh siya, nasasaktan siya. Pag nasusugatan siya, nasasaktan siya, dumudugo. Pag nire-reject siya ng mga tao, nasasaktan siya. Pag sinasabihan siya ng masama, pag sinasabihan siya ng sinungaling, nasasaktan yung puso niya. Pag hindi siya pinaniniwalaan ng tao. Pag binabastos ng mga tao si Almighty Father, nasasaktan si Jesus. Kaya yung iyak ni Jesus dito, hindi lang hagulgul to. An angel from heaven appeared to him and strengthened him. So, dito lang binanggit no, sa Book of Luke na may angel na nag-appear para palakasin siya. So, ito yung panalangin ni Jesus Christ kay Almighty Father na hindi dininig ni Almighty Father. Alam ni Almighty Father na masakit din sa kanya.
Masakit din kay Almighty Father na makita niya yung anak niya, yung kanyang napakabait na anak, sasaktan ng tao. Masakit din kay Almighty Father yon. Pero kailangan pagdaanan ni Jesus yon. Dahil siya lang ang kaisa-isa na malinis, na kayang buhatin lahat ng kasalanan ng buong mundo. And being in anguish, he prayed more earnestly. Agonizing, anguish, sobrang hirap, sobrang sakit ng dibdib. Umi-effect na o nagkakaroon ng apekto sa kanyang katawan, sa kanyang physical body. And his sweat was like drops of blood falling to the ground. Hindi siya dumudugo, hindi dugo yung bumabagsak sa kanya, kundi sweat, pawis to, okay? May kasi, mayroong nagsasabi na dugo, no? May mga ganun yung mga imbento ng ibang mga tao. Huwag tayo mag-imbento. Ang daming imbento kasi ng isang dyan eh. Isang religious organization, ang daming lang imbento. Ito wala naman na yung dugo, yung drops, like drops of blood, okay? Yung pawis niya, parang drops of blood na bumabagsak sa ground. Sobrang daming pawis. Naka-experience na ba kayo ng sobrang daming pawis ninyo? Di ba? Pag ninenervyos kayo, pag kinakabahan kayo, pag may naiisip kayo na bagay na sa tingin nyo na masasaktan kayo, di ba, or may test kayo, pinapawisan yung kamay ninyo. So si Jesus, alam niya na papatayin siya, alam niya na masakit ang mangyayari sa kanya, sasaktan siya bago pa siya patayin. Kaya yung body niya may reaction kasi tao siya ng time na yon. Like great drops of blood yung kanyang pawis. Hindi siya nagpapawis ng dugo, kundi like lang, parang dugo lang. Kasi yung dugo, di ba, pag pumapatak yun sa sahig, malalaki na malalagkit. So yung pawis ni Jesus, ganon. Kasi yung punta tayo ngayon sa science, no? Nervous system triggers the sweat glands to produce fluid that evaporates and cools the body. Kasi nga yung nervous system natin, no? Tao si Jesus, may body siya nung time na to, no? Hanggang ngayon, dadala niya in heaven yung katawan niya, pero glorified na, kaya hindi na nakakaranas ng stress. You can also sweat sometimes if you're feeling anxious or nervous. They're called diaphoresis, and they have many causes, such as a fight or flight response. Kaya nga, di ba sabi ni Jesus, kung pwede lang, Almighty Father, tanggalin mo na lang yung cup na to na para sa akin, pero not my will but your will. So yung body niya nag-react ng fight or flight response. Nagkakaroon siya low blood sugar or life-threatening events like a heart attack or shock. Yun ang mga nagiging effect nun. Tapos yung adrenaline, mabilis din ng kanyang adrenaline, directly stimulating the sweat glands. Na kahit na malamig, papapawisan ka, naka-experience na kayo na, dahil nga may nervous ka, nagkakaroon ka ng panic anxiety. Si Jesus, nung time na to, yung body niya nagre-react sa kung ano ang mangyayari sa kanya, dahil alam niya. Nagkakaroon ng fight or flight response yung body niya, kaya yung
katawan niya, yung nervous system niya, nag-overwork. Kaya sobrang daming pawis. When he rose from prayer and went back to the disciples, he found them asleep, exhausted from sorrow. So, yung mga apostles niya or disciples niya, iyak din ng iyak. So, hindi niya kasama sa Garden of Gethsemane si Judas. Kasi si Judas nga, doon sa book of kay John, umalis na si Judas. Gawin mo na ang gusto mong, ang dapat mong gawin, sabi ni Jesus. Kaya umalis na agad si Judas. Hindi niya natapos yung Passover meal. Why are you sleeping? He asked them. Get up and pray so that you will not fall into temptation. So 3 times ni Jesus Christ banalikan yung kanyang mga disciples na tatlo, si Peter, James, and John. Binabalikan niya, 3 beses niyang binalikan. Sabi pa nga diba ni Jesus, the spirit is willing, but the flesh is weak. Kasi pagod din emotionally, yung mga, and physically, yung kanyang mga disciples. Pero naiintindihan ni Jesus na gusto ni Jesus na, sabi ni Jesus, watch and pray. Tingnan nyo ang mangyayari. Para gusto ni Jesus merong makakita kung ano ang mangyayari. Para maisulat sa atin, ma-share sa atin, mailagay sa gospel. Kaya watch and pray, manood kayo. Kaya di ba hindi natin maintindihan, bakit kailangan may manonood pa or makasama si Jesus? Kasi nga, kailangan merong witness. May witness na makita kung ano ang gagawin kay Jesus. While he was still speaking, a crowd came up, and the man who was called Judas, one of the 12, was leading them. So, nangunguna si Judas na sa mob or sa crowd. Habang nagsasalita si Jesus, usap niya yung kanyang mga disciples sa 3, yung mob nandun. So, syempre, kung nakita na dumating na si Judas, kasama yung crowd, nag-join na rin yung iba pang mga disciples. So, nandun na yung 11 disciples plus si Judas. At yung mga crowd na huhuli kay Jesus. He approached Jesus to kiss him. Kasi nagkakagulo na, no? Kaya lumapit si Judas kay Jesus para halikan kasi yun ang signal para malaman na si Jesus yun ang huhulihin nila. Kasi alam naman natin na gabi ito nangyari. Pag gabi nangyari, ibig sabihin madilim, ang dala lang nila sulo, hindi masyadong kilala ng mga huhuli kung sino si Jesus. Si Judas, lagi niyang kasama kahit sa gabi, nakikita niya yung features ni Jesus, kaya alam niya, kaya yun ang sign. But Jesus asked him, Judas, are you betraying the Son of Man with a kiss? Tatraidorin mo ba ako sa pamamagitan ng halik? So, hindi lang stress dito or pagod si Jesus Christ, kundi pati na yung kanyang mga disciples, kaya nakakatulog, nagpapahinga. Pero, pinaka-stress, pinaka-hirap na hirap si Jesus Christ. Dahil siya mismo yung huhulihin. Walang tigil ang iyak ni Jesus Christ sa kakapray kay Almighty Father. So ito lang ang prayer ni Jesus Christ na hindi dininig ni Almighty Father. Na kung pwede lang tanggalin mo yung cup sa akin, Almighty Father, pero hindi will ko, will mo ang masunod. When Jesus' followers saw what was going to happen, they said, Lord, should we strike with our swords? Kasi di ba may dala silang 2 sword? Dahil nga nakita na nagkakagulo na, so yung 3, dumating na rin yung iba pa.
So, sinabi nila, ano ba, espadahin ba natin sila or sasaktan ba natin sila? Lalaban ba tayo? And one of them struck the servant of the high priest, cutting off his right ear. So, ang ginawa nung isa, mabilis yung kanyang kamay, inispada niya yung servant ng high priest. Pag servant ng high priest, ibig sabihin, kamag-anak dito ng high priest. Hindi kukuha yung high priest nang hindi niya kamag-anak. So, ang servant na to ay Levite din, kagaya ng high priest. Cutting off his right ear, hindi natin napingas, no? So, hindi natin alam kung humulog ba yung tenga at kinuha ni Jesus, or may natrang yung earlobe na lumaylay lang. No, hindi nakalagay dito, pero cutting off his right ear. But Jesus answered, "No more of this." Tigilan niyo to. And he touched the man's ear and healed him. So hinawakan ni Jesus Christ yung ear ng servant ng high priest at pinagaling yon. Naging normal yung ear nung lalaki uli. So, kaya nga sinabi ni Jesus, magdala kayo ng sword. Pero hindi naman ni Jesus pinagamit yung sword, di ba? Ayaw niya. So, ibig sabihin niya, yung sword na binabanggit ni Jesus, yon yung salita ng Diyos. Naiintindihan natin, ano? Then Jesus said to the chief priests, the officers of the temple guard, and the elders who had come for him. Sinabi niya sa chief priest, officer ng temple guard, yung pinaka-leader ng mga temple guard, at saka doon sa mga elders, sa mga Sadducees na nakisama para hulihin siya. Am I leading a rebellion? Nagpapaumpisa ba ako ng rebellion? That you have come with swords and clubs, na may dala pa kayong mga espada at saka ng mga pamalo na kahoy. Bakit kailangan pa kayong magdala-dala? Nililid ba ako ng rebellion? Sabi ni Jesus Christ. Every day I was with you in the temple courts and you did not lay a hand on me. Araw-araw nasa temple courts ako. Nagtuturo ako pero hindi niyo ako hinuhuli. But this is your hour when darkness reigns. Pero ito ang oras ninyo. Oras ng kadiliman ang mamamayani. Sabi ni Jesus. And then seizing him, they led him away and took him into the house of the high priest. So yung kinuha nila si Jesus Christ. Pag hinuhuli kasi, tinatali ito, hindi na binanggit, no? Pero itinatali, pag nanguhuli sila, itinatali nila. Hindi lang nila hinahawakan to, itinatali din yung kamay. At saka, nakakapaglakad si Jesus. Kahit alam niya na papatayin siya. Yung sa mga kulungan, no? Nakikita niya ba sa mga kulungan pag may death penalty? Yung mga tao na ilalagay sa silla electrica or ilalagay sa lethal injection, halos hindi makalakad yon. Okay? Sa sobrang kaba, sa sobrang nervyo, sa sobrang anxious, sa sobrang halo-halo na ang nararamdaman nila, hindi sila makalakad ng diretso. Kaya ang ginagawa ng mga police or nag-guide sa kanila papunta sa silla electrica or sa lethal injection, binubuhat yung mga preso na may death penalty, binubuhat para ilagay sa silla electrica o binubuhat ilalagay sa table for lethal injection. Kasi nga hindi sila makalakad. Nangihina ang kanilang tuhod. Si Jesus hindi. Kaya niya. Naglalakad siya. Napakatapang ni Jesus. Peter followed at a distance. So sumunod si Peter. And when some there
had kindled a fire in the middle of the courtyard and had sat down together. Peter sat down with them. Merong isang tao na nag-start ng apoy, no? Ng kindle ng fire, nagpa-apoy para may ilaw. Kasi nga, wala namang kuryente. Nung panahon ni Jesus, ang meron lang sila lagi, yung sulo, or yung lampara, or yung maglalagay ka ng bonfire. Ito, kindle by fire. Yun ang kanilang pinaka-ilaw. Kasi madilim ito, ng panahon ng pagkakahuli kay Jesus Christ. So, nakaupo ngayon si Peter, no, kasama yung mga tao na hindi follower ni Christ sa courtyard. Magkakatabi sila. Peter sat down with them. A servant girl saw him seated there in the firelight. Nakita ng isang servant girl si Peter, namukhaan niya. Si Peter. Bakit niya namukhaan? Servant girl siya, namukhaan niya. Dahil isa siya sa mga itong servant girl, isa siya nakakakita. Isa siya sa mga nakakakita kay Jesus Christ na naglalakad, nagmi-miracle. Nakikita niya kasama si Peter. Pero itong servant girl na to, hinayaan lang din niya, hindi niya pinagtangkol si Jesus. Na kahit makita niya yung miracle ni Jesus, baliwala sa kanya. Yung mga katuruan ni Jesus, baliwala sa kanya, itong servant girl na to. So, ang ginawa niya, itinuro pa niya si Peter. She looked closely at him and said, "This man was with him." Isa ring traitor itong servant girl na to. So, nakikita ninyo? Mga pangkaraniwang tao, hindi lang nasa taong mataas na lipunan, kundi pati pangkaraniwang tao, mga servant, nakakita ng miracle ni Jesus Christ. Binaliwala. Sa verse 57, but he denied it. "Woman, I don't know him." Sabi ni Peter, nagsinungaling si Peter. Hindi ko siya kilala, babae. Hindi ko siya kilala. And then later, someone else saw him and said, "You also are one of them." No? Sa book of Matthew, nakalagay, servant girl din ang nakakita. So, itong mga to, kilala nila si Peter kasi nga, nakikita nila si Jesus nagmi-miracle kasama si Peter. Inaamin naman nila, no, na I saw him, you are one of them. So, alam nila yung miracle si Jesus, na napakabait ni Jesus tumutulong sa tao. Pero isa rin sila sa hinayaan si Jesus Christ. They looked away, hindi nila pinansin. "Man, I am not." Sabi ni Peter, lalaki, hindi ako. Pero dito sa book of Matthew, babae yung nakakita sa kanya. About an hour later, another asserted, "Certainly this fellow was with him, for he is a Galilean." After 1 hour, meron na namang isa nakakita kasi nagbabantay si Peter kung ano ang gagawin na kay Jesus. Nanonood siya. "Certainly this fellow was with him, for he is a Galilean." Kaya nalaman na Galilean siya kasi yung kanyang accent. No? Dito sa book of Matthew, "For your accent gives you away," sabi, di ba? So kaya alam na Galilean siya kasi yung accent niya. At saka namumukhaan siya. Peter replied, "Man, I don't know what you're talking about." Just as he was speaking, the rooster crowed. "Lalaki, hindi ko kilala. Hindi ko alam kung ano pinagsasabi mo." So, habang nagsasalita si Peter, yung tumilaok yung manok, gaya ng sinabi ni Jesus Christ na i-deny siya ni Peter 3 times bago tumilaok ang manok. So, verse 61, the Lord turned and looked straight at Peter. Nung tumilaok yung manok, tumingin si Jesus Christ kay Peter. Yung mata ni Jesus, no? Parang nung time na to, no, mata ni Jesus
Maamo yung mata ni Jesus. Kasi yung heart ni Jesus, mabuti siya. Kaya, yung actions niya, lumalabas yung kabutihan niya sa actions niya, sa pananalita niya, sa kanyang pagtingin sa tao, lumalabas yung kanyang kabutihan. Pero binaliwala ng mga tao yon. Then Peter remembered the word the Lord had spoken to him. Before the rooster crows today, you will disown me 3 times. And he went outside and wept bitterly. Umiyak si Peter. Kasi mahal niya si Jesus. Pero dininay niya. Napakasakit din ng ginawa niya. At nasaktan siya sa ginawa niya. Hindi niya alam kung paano babalik kay Jesus. Dahil natatakot din siya. So, yung mga disciples, nagkalat, hindi na malaman kung saan nagtago. So, verse 63. The men who were guarding Jesus began mocking and beating him. Yung mga nagbabantay kay Jesus, minamock siya, minumura siya, at binabugbog siya, sinusuntok siya. Dinuduraan siya, binabatukan siya, sinisipa siya, sinasampal siya, si Jesus, yung Diyos natin, na dapat sana tayo yon ang maparusahan. Walang kasalanan binugbog, si Jesus. They blindfolded him and demanded, prophesy, who hit you? So, ang ginawa pa nila, pinaglalaroan nila si Jesus. Inhumane, no? Inhumane ang ginawa. Sa ngayon, bawal yung amang mugbog, diba? Sa preso. Kay Jesus ang ginawa, hindi tao ang trato nila kay Jesus. Pinaglaruan nila. Tinabunan nila yung mata ng tela, blindfolded him, at sinusuntok nila. Masakit yun, ano, hindi ka makakailag kasi hindi mo alam kung saan dadating or saan ka matatamaan. Kaya masakit yun. So, pag nakatingin ka, alam mo kung saan yung may natural response ng katawan is titigasan mo yung, yung mukha. Yung bigla kang titigasan mo yung mukha mo, diba? Yun yung natural response ng katawan. Pero kung blindfolded ka, hindi mo alam kung saan galing, yung katawan mo, hindi mo mapoprotektahan yung sarili mo. Ganun ang nangyari kay Jesus. And they said many other insulting things to him. Ininsulto pa si Jesus. Tayo, pag ininsulto tayo, lumalaban pa tayo, nakikipagdebate pa tayo pag ininsulto tayo. Si Jesus walang salita. Hindi siya nagsasalita. So, nung time na to, sinusuntok siya, binabatukan siya, hindi natin alam, dumudugo na yung parte ng katawan niya, nagkakaroon na siya ng black eye, nagkakaroon na siya ng mga pasa. At daybreak, umaga na to, hindi natin alam kung hanggang kailan si Jesus pinarusahan o sinuntok. Kung nakapagpahinga ba siya. At daybreak, the council of the elders of the people, both the chief priests and the teachers of the law met together. And Jesus was led before them. If you are the Messiah, they said, tell us. So umagang-umaga to, no? Yung council of the elders, yung Sanhedrin, and the chief priests, yung teachers of the laws, yung mga scribes, yung mga Sadducees, sama-sama sila, nag-gather sila, lahat sila. Alam na nilang ipapataw nilang parusa kay Jesus. Hinahalapan lang nila si Jesus ng maikakaso para maging sabihin nilang legal ang pagkakapatay nila kay Jesus. So, iniharap si Jesus sa kanila.
Kung ikaw ang Messiah, sabihin mo sa amin. Jesus answered, if I tell you, you will not believe me, and if I ask you, you would not answer. Kung sasabihin ko sa inyo, hindi kayo maniniwala sa akin. At kung kayo naman ang tatanungin ko, hindi naman kayo sasagot, sabi ni Jesus. But from now on, the Son of Man will be seated at the right hand of the Almighty God. Simula ngayon, ang anak ng tao, si Jesus, ay mauupo sa kanang kamay ni Almighty Father. Dahil the stone the builders rejected has become the cornerstone. Mas lalong lumakas si Jesus nung nireject siya ng mga tao. They all ask, are you then the Son of God? Tinatanong siya ng mga tao, are you then the Son of God? Yung mga sa Sanhedrin. Gusto din na magsalita si Jesus. He replied, you say that I am. So, nung sinabi ni Jesus na, you say that I am, kayo na nagsabi kung sino ako. Ikaw ba ang anak ng Diyos? Nung sinabi ni Jesus na, kayo na nagsabi kung sino ako. Dito sa Book of Matthew, ang sumigaw ng blasphemy, yung mga tao, need we, ano sabi to? Kailangan pa ba natin ng ebidensya? Sinabi na niya. So yung blasphemy, no? Ang kaparusahan nun sa Old Testament ay kamatayan. So, makikita natin yon sa Leviticus. So, yung mga parusa ng kamatayan nung sa Old Testament, ito no, gusto ko lang isabi, paparusahan ka ng, bibigyan ka ng death penalty or kamatayan ng isasabihin sa'yo kung nag-murder ka, kidnap, child sacrifice, both man and woman who commit adultery, rape, daughter of a priest who became a prostitute, idolater, breaking the Sabbath, a woman having sex before marriage or fornication, homosexuality, a man and his father his wife who have sex, a man and daughter-in-law who have sex, a man who marries a woman and her mother, bestiality, false prophet, false witness, disobedient son, a child who strikes his father or mother, a child who curses his mother or father. So death penalty to. Men who are fighting and hitting a pregnant woman, causing her to lose baby. A man whose ox kills someone after previously goring other people, sorceress, a medium or spiritist, a brother, son, daughter, wife, or friend who entices you to go after other gods, everyone in any town that entices people to go after any other gods, blasphemer, anyone who failed to abide by a decision of the court, any non-Levite who tried to set up or take down the tabernacle. No? So, ito, lahat ng ito, 28 ito. Ito yung death penalty. So, ang sinasabi nila, si Jesus ay blasphemer, na isa sa mga pinagbabawal sa Old Testament. Pero alam naman natin na hindi naman nag-commit si Jesus ng blasphemy kasi totoo naman ang kanyang sinasabi na siya ay ang anak ng Diyos. Siya ang Messiah, siya ang Redeemer. Then they said, why do we need any more testimony? We have heard it from His own lips. Narinig na natin. Bakit kailangan pa natin na magte-testify pa na iba pang mga tao? Sabi ng mga Pharisees. So makikita natin dito yung pinagdaanan ni Jesus Christ. Nababasa lang natin, pero hindi natin, wala tayo ron, no?
Itong binabasa natin, hindi pa dito pinakikita yung dugo ni Jesus Christ habang binubugbog siya, kung anong itsura niya. Okay? Hindi pa ito dinidescribe. Pero alam natin na sinusuntok siya. So pag sinuntok siya, may pasa. May black eye, may sugat. Pinaglalaroan siya. Yung Diyos natin, yung mahal na mahal natin, si Jesus Christ. Para sa kapapatawad ng kasalanan natin. Ginawa niya to. Excuse. Inalaw niya. Para ma-save tayo. Sinunod niya si Almighty Father. Para sa atin. Dahil mahal niya tayo. Kaya huwag tayong titigil ng pagsasalamat kay Jesus Christ at kay Almighty Father. Dahil binigyan nila tayo ng halaga. Wala tayong halaga. Pero binigyan tayo ng halaga ni Almighty Father at ni Jesus Christ. Yung halaga natin, dugo ni Jesus Christ. Nung sinave niya tayo. Nung nagkasala tayo, naging putik tayo. Nagkasala tayo, wala tayong kwentang tao. Pero binigyan tayo ng pagpapahalaga ni Jesus Christ at ni Almighty Father. So bakit hindi natin siya mamahalin kung ganito ang ginawa niya para sa atin? Para lang makasama tayo ni Jesus Christ at ni Almighty Father in heaven. Ito ang ginawa ng tatay natin. Inalaw niya ang kanyang kaisa-isang mahal na anak para sa atin. Sana lagi nating isipin itong pagpapakasakit ni Jesus Christ. Lagi nating isipin. Wala tayong kwentang tao. Nagkaroon lang tayo ng value dahil kay Jesus Christ, kay Almighty Father, sila nagbigay ng halaga sa atin. Kung yung ibang mga tao, hindi tayo pinapahalagahan. Binabaliwala tayo. Kay Jesus Christ at kay Almighty Father, importante tayo. Kahit pang anong itsura natin, mamaya may magsabi sa atin, hindi, ganito ako, ganito itsura ko, hindi ako, may mga tao na hindi kompleto, pangit ako, ang dami kong kasalanan, kung ano-ano pa ang ginawa ko sa ang buhay ko. Pero dahil sa kalinisan ni Jesus Christ sa kanyang blood, nalinis tayo, nagkaroon tayo ng value. Yung value natin, dugo na Jesus Christ, ng Diyos natin. Diyos na mapagpatawad, Diyos na mapagmahal. Iiwan pa ba natin yung Diyos natin? Maghahanap pa ba tayo ng iba? Maghahanap pa ba tayo ng iba para sumaya tayo sa mundo? Kung yung tatay natin na ang nagbigay sa atin ng pagpapahalaga, hindi matutumbasan yung pagmamahal ni Almighty Father sa atin. Kaya lagi nating iisipin, no? Lagi natin dapat yung ating purse or yung bag na ang laman nun ay fruits of the Holy Spirit, yung totoong treasure, tutunan natin kay Jesus Christ. At dadala natin ang salita ng Diyos. Panghawakan natin. I-embrace natin yung salita ng Diyos, yun ang protection natin. Kaya natin nagiging protection ng salita ng Diyos, yung Almighty Father. Dahil pag may mga trials tayo na experience,
Maaalala natin yung sinabi ni Jesus Christ na hindi niya tayo iiwan o pababayaan. Namamahalin niya tayo. Gusto niya tayong i-cover under His wings. Protect us. Thank you, and God loves us all so much.